Ang ingay ng riles at ang malakas na ugong ng papalapit na tren ang gumigising sa diwa ng mga residente sa gilid nito. Hudyat na may bagong araw na naman silang kakaharapin. Isina ng mga sasakyan, mga yabag sa daan, at ang mga usok na tila tulog sa umaga ang siyang bumubungad sa diwa ng mga naninirahan sa ilalim ng tulay. Sa aming paglalakbay ay nakilala namin si Aling Erlinda. Siya ay naninirahan sa ilalim ng tulay sa kahabaan ng Quirino Avenue. Nung dinimol yung inano kami ng sabi sa amin, bibigyan daw kami ng relocation, pero hindi naman natapos. Hindi kami binigyan lang kami tayo. Sa kakarampot na espasyong ito, nagsisiksikan ang mahigit sa 100 pamilya. Kasi may ano na naman kami na i-demolish eh. Pero ang may ano sa amin, yung HS, Gawad Kalina ang yun ang nag-ano sa amin. Ano yun yung president yun eh, you know, na, aywan, sabi gano'n, itong March stuff eh. Sa patuloy naming pagsuyod sa lungsod ng Maynila, iba't ibang mukha ng tahanan ang aming nakita. Isang balwarteng araw-araw na dinaraanan, ngunit hindi napapansin. Tila campsite na kapaligiran na sumasalamin sa isang malagim na katotohanan ng ating lipunan. Dito namin nakilala ang pamilya ni na Ate Marilyn. Si Joan ba to? Sa maliit na silong na ito, pinagkakasya nila ang 6 na miyembro ng kanilang mag-anak. Ang bahay, sabi mo bahay, kumbaga may extra, kompleto, kwarto, may mga kusina, may gano'n. Tapos may malaki. Talaga makikita mo kung bahay. Parang mo sa parang mo sa pagtahan. Yung tawag namin Papa-interview ka! Isang, parang, kahit lansangan siya, basta sama-sama at nagmamahalan. Yun yung matatawag namin tahanan. Kasi dito marami ditong bahay, pero hindi mo masasabing tahanan dahil hindi mo makita sa kanila yung pagmamahalan, pagsasama sa pagkakaiba kami.
mabuti naming pumunta sa tanggapan ng pulisya sa Biatang. Actually, yun kasi yung pagtira nila sa ilalim ng tulay ay bawal. Kasi una-una, delikado. Pag yung tag-ulan, mataas yung baha dyan. Isa pa, naging kwan sila ng sagabal sila sa daluyan ng tubig. Kaya yung dahilan yung nagpa-flood yung natin. Kariyasin nila yung nakaharang yung mga scientist nila. So, dahil matagal na sila dyan, actually, nakuha na sila na-census na sila para mabigyan ng relocation. Ang problema, yung iba nabigyan pero bumabalik pa rin. Pagdating sa relocation nila, pinapaw pa, ano kaya binibenta, tapos bumalik din sila dito sa mga estero. Nag-i-spot pa din sila. Pero dito sa nasa kupan namin, alam pinabawal natin yan. Na yung lumalan dyan, nandyan na sila, hanggat maaari, ayaw mong maragdagan. Hanggat maaari, pinapanap namin sila ng makalipad na sila, ay balik na sa kanilang probinsya. Kasi may mga probinsya naman yun May mga kamag-anak naman yan. Ay nasanay talaga sila dyan na doon tumitira sila, limits sa napakadelikado kasi yung mga bata nga, maraming mosquitoes doon, tapos mabaho. Diba? Napakadelikado sa health nila, sa alam na yung mga bata. Pagkagat ng dilim ay umpisa na rin ng pakikibaka ng pamilya. Dumagdag pa sa hirap na kanilang dinaranas ang isang katotohanang wala silang kuryente na magsisilbing panglaw sa malamig, malamok at mausok na gabi.
Kapalit ko. Ito ko rin. Oy, Jessa! ako. Ikaw ba yung ano yan? Asan ka? Mag-aaral ng bata. Sina Aling Erlinda, Sama-sama tatlo. Ate Marilyn, Hindi mo tatawag namin. Tahan. at si Jessa ay iilan lamang sa mga Pilipinong nangangarap magkaroon ng magandang tahanan. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan? Sinulat ko ang nakita ng aking mga mata. Ang kanilang kalagayan, ginawan ko ng kanta. Iginuhit at isinalarawan ang naramdaman. At sinangguni ko sa mga taong marami ang alam. Isang bantog na senador ang unang nilapitan ko, at dalubhasang propesor ng malaking kolehiyo. At ang pinagpala sa mundo, ang dyaryo at ang pulpito, lahat sila'y nagkasundo na ang tawag sa ganito ay bahay. Maghapot magdamag silang kakayod kakahig, pagdakay tutukang nakaupo lang sa sahig. Sa papag na gutay-gutay, pipiliting hihimlay, di hamak na mainam pa ang pahingahan ng mayayamang patay. Baka naman isang araw kayo doon ay maligaw, mahiponyo at marinig, at maamoy at matanaw. Hindi ako nangungutya, kayo na rin ang magpasya. Sa palagay ninyo kaya ito sa mata ng may likha ay bahay.